Hindi ko alam kung gagana pa ba ang aking orasyon o padasal or kailangan na talagang sindihan itong kandila ang buhok ng ating client for today. Charis lang mga sis. Biniro-biro ko nga yung ating client dyan na sindihan na lang yung kandila yung buhok niya para matapos na. Charot lang. Kaya baka naman isipin nyo na masyado akong harsh sa ating client. Binibiro ko lang po yung ating client dyan. Itong client kasi natin is may regular client na din. Bali na riban ko siya last 2021. So yan ang buhok niya nung niriban ko siya way back 2021. As in napakaganda ng after wash result. Solid na solid yung outcome. At ang ginawa ko dyan is reband at nagpakulay po siya dyan ng black. Kinulayan ko siya ng itim noon dahil yun naman ang gusto niya is yung super black na black ang kanyang hair para daw siyang the living Barbie. Charis. And this year nga mga sis, pinableach niya yung hair niya para ma-achieve yung color na gusto niya for a change lang daw. Bali 3 beses or 4 na beses daw itong bleach dahil nga yung buhok niya is galing sa pinaitiman ko siya, so kailangan daw i-prelighten ng 3 beses para ma-wash out yung itim na kinulay ko dyan. Ang sabi ko nga, buti may natira pa sa buhok mo, pero may mga parts dyan talaga na nagputol-putol ang kanyang hair, mostly dito sa parts na rebanded. Kung mapapansin nyo, yan dyan sa may gitna ng pababa na medyo straight, yan yung dating niriband ko. And FYI lang mga sis, hindi po ako nag-bleach nito, bali sa ibang tao niya pinagawa at bumalik lang siya dito para ipaayos ang hair niya at binigyan niya talaga ako ng sakit ng ulo. Pero natatandaan ko talaga siya noon na in-advise ko na once na nagpa-black siya, hindi siya maaaring magpakulay ng ibang blonde or color. Pero dahil makulit nga nating client, ayan, pinableach niya. At ngayon nga mga sis, sabi niya ibabalik na rin na naman niya sa itim ang kanyang buhok. O diba, napakakulit ng ating client. Meron talaga mga client na mga kulit. Charot lang. Pero ang gagawin ko sa kanya ngayon is i-reband ko lang siya na may kasamang treatment. Pero hindi ko muna siya kukulayan. Bali, in-advise ko na lang siya na bumalik na lang siya after mga ilang weeks para kulayan ng gusto niyang kulay. Sabi niya kasi papaitim niya. So, bumalik na lang siya para sa hair color. At ito na nga mga sis, after ko maorasyonan yung buhok ng ating client, bali pinag-shampoo ko na siya dyan para makita ko kung gaano katibay, charot, kung gaano ka-rubberized ang hair niya kapag basa. And after nga ma-prepare yung buhok ng aming client, nag-direct na ako sa pag-apply ng rebanding cream 1. Inuna ko muna yung pinaka-regrowth parts ng hair niya. Ipaprocess ko muna yan hanggang sa mag-develop yan. Then afterwards, ay isusunod ko naman yung bleach part ng kanyang hair sa pag-apply ng rebanding cream number 1. So after nga ma-develop yung regrowth parts, ay sinunod ko namang in-applyan yung bleach part niya. At hindi ko sinagad hanggang sa pinakadulo dahil masyado na pong rubberized yun at masyado ng damage. Grabe din talaga yung sinapit ng hair niya dito sa bleach mga sis. Super dry, dehydrated at may mga parts talaga na nagputol-putol na. Nasabi ko nga baka hindi ko magawa nito ng maayos dahil nakakatakot talaga yung kanyang hair. Imagine niyo naman yung 3 to 4 times siyang bleach, talaga namang ewan ko lang kung meron pang matitira sa buhok niya ngayon. Pero as far as I concern mga sis, sabi ko gagawin ko yung best ko, pero kung ano lang yung aabutin ng hair mo na pagka straight, yun na lang talaga ang maibibigay ko dahil didepende na lang tayo sa kakayanan ng iyong buhok. So ayan na nga mga sis, tapos na ako dyan mag-apply ng rebanding cream 1 and always kong chine-check yung hair niya kung kaya pa ba or kailangan ng banlawan. Bali, ang ginamit ko pala dito na pang reband is L'Oreal Rebanding. Then hinaluan ko na rin ng hair refresh treatment just to make sure na hindi siya mag-rubberize ng husto or hindi siya magputol-putol. And after that, pinabanlawan ko na nga yung buhok niya mga sis at ito na, buti na lang at may natira pa. So ang next na gagawin namin dito is i-blow dry na yung kanyang hair. So at this moment, binublow dry na natin. As you can see, medyo may pagbabago na rin sa kanyang hair. So sabi ko nga rin dito mga sis, baka hindi mag-straighten ng husto ang hair niya, pero ang pinaka-importante ay hindi natin siya nasunog. So ang next na gagawin dito is paplansyahin natin pagkatapos natin siyang mapatuyo. Andito na nga yung result ng hair niya after namin siyang ma-iron. Kung makikita nyo, napaka-perfect talaga ng kanyang hair. Pero syempre dahil na-iron natin to. Gumamit lang talaga ako dito ng pinakamahinang heat temperature like 150 to 160 degrees Celsius ng ating heat temperature. Then yung next na gagawin is i-apply na namin yung kanyang neutralizing cream. And alam nyo ba mga sis, merong nag-advise sa akin noon na isa sa mga nag-comment sa video ko na kapag bleach hair daw or damaged hair, no need to apply neutralizing cream daw kasi lalo lang masisira. Dapat daw ang sunod na gagawin is apply na yung
Brazilian or her Botox treatment. Pero ako mga sis, always po talaga ako naglalagay ng neutralizing cream. Mostly ko ang ginagamit ko na pang reband is traditional rebanding, yung nakaset ng 1 and 2. Feeling ko kasi hindi kumpleto yung aking rebanding kapag hindi ko ina-applyan ng neutralizing cream. Pero siguro kung 3-in-1 yung ginamit ko, maaaring hindi na ako mag-apply ng neutralizing cream. Pero pag ganito po talaga na traditional rebanding, kahit bleach hair pa yan or damaged hair, talagang nag-a-apply pa rin ako ng neutralizing cream. At doon naman sa nag-advise sa akin, thank you. Pero kung yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo, kung yun ang procedure mo, that's okay. Wala naman po akong problema doon. Pero ako talaga, mas bet ko pa rin talaga nag-a-apply ako ng neutralizing cream just to make sure na feeling ko kasi mas doon naging okay yung aking rebanding process. So ayun na nga mga sis, bali ito yung hair niya after namin mapatuyo yung hair niya from treatment na in-apply namin. Hindi talaga ako kumbinsido na maganda yung pagkaka-reband ko dito. And ito yung kanyang hair after the last iron na pinerform namin sa hair niya. Syempre, makikita nyo as in super ganda talaga, makintab and straight na straight. At hindi na nga rin masyadong nagupitan yung hair niya dahil ayaw rin ng ating client ng sobrang ikli ng kanyang buhok. Pero sabi ko kapag merong mga dry, i-manage na lang niya lalong-lalo na yung mga ends na hindi masyadong naputulan. So tingnan naman natin yung kanyang after wash result mga sis, dahil habang inaantay ko nga na ma-wash yung hair niya ay kinakabahan or kabado ako kung ano ang magiging result niyan. Sabi ko naman, I'll take the responsibility kung kulot pa man siya or buhaghag, pwede naman natin siyang ulitin. Sabi ko nga, concern lang ako sa hair mo. Ayoko naman dumating sa point na masunog siya. So kung ano man ang kinalabasan niyan, then well, good luck. And charan, ito na yung ating client's feedback from Sis Jovi Paz. And according to her, fresh na yung hair niya, malambot at naging nourish unlike sa hair niya before. So need na lang na talagang alagaan sa treatment or any conditioner sa bahay. And bali pangalawang wash niya na po pala ito mga sis. So as you can see, stable na yung hair niya unlike dun sa previous hair niya. Yun lang talaga, iniingatan ko yung hair niya na hindi masunog. Well, okay naman nung naging result. At least malaki rin yung naging pagbabago sa hair niya dahil alam naman natin na masyado ng compromise yung kanyang hair. Then update ko kayo ulit soon. By Wednesday babalik kasi si Sis Jovi dito sa salon para naman ipakulayan itong hair niya. And any thought with this hair transformation mga sis, comment your thought below. And that's it for this video. Thank you for watching. And this is Charing saying have a great hair day always mga sis, love, until our next video. Bye!